araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today. Pagod ka na ba sa paghihintay? At mayroon tayong concept na waiting on the Lord. Waiting on the Lord means trusting His timing with a heart of faith and patience. It's not passive but active, seeking God in prayer, obeying His word, and resting in His promises. As we wait, we learn to depend on His wisdom rather than our own and discover that His timing is always perfect and His plan will never fail. Nakita natin ito sa Psalms chapter 37 verse 7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Sa Tagalog po, ikaw ay manahimik sa Panginoon at magtiyak kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masama pakala. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa teaching. First teaching, waiting on God is always the best decision. So, yung paghahantay mo pala sa Panginoon sa Kristo, hindi pala siya yung walang kumpuhang bagay, but then, isa rin pala siya sa mga best decision na nagagawa mo sa buhay mo. Sa second teaching naman, waiting on God shows our faith in His wisdom. So, sa paghantay pala natin sa Panginoon, ipinapakita rin doon yung kagalakan and syempre, yung katapatan natin sa Panginoon. Syempre, sa Kanyang salita dahil nasasabi nga sa Biblia na darating ang Panginoon. And syempre, yung paghihintay natin sa Kanya, doon na di-discover yung faith natin sa Kanya. Sa third teaching naman, waiting on God will never lead to disappointment. So, ayun, kasi nga, pinangako ng Panginoon na siya ibabalik. So, yung paghihintay mo sa Kanya, never siya magiging disappointment sa'yo. Sa mga tao na kapaligid sa'yo. Dadako tayo ngayon sa ating application. First application, do not wait passively, wait actively. So, pag naghahantay ka sa Panginoon, hindi mo kailangan palagi isipin na kailangan mo siyang hantayin ng hantayin, but then kailangan yung pag-wait mo sa Kanya is kasabay yung pagsasampa mo sa Kanya. So sa second application naman, delight in waiting while trusting in God. So maging masaya ka sa paghahantay sa Panginoon habang nananampalataya sa Kanya. Syempre, masama naman kung puro ka paghahantay sa Kanya pero never ka man lang naniwala sa mga sinasabi niya. So, sa ating third application, do your best while praying for God's intervention. So, gawin mo yung nakakalugod sa Panginoon habang nananalangin ka and para yun sa kabutihan ng ating Panginoon. So, dadako tayo ngayon sa ating discussion. What is the difference between passive waiting and active waiting? Para sa akin kasi yung passive waiting, ito yung naghihintay ka lang sa Panginoon but then hindi ka nananampalataya sa Kanya. And syempre sa actively waiting naman, ito naman yung nananampalataya ka na sa Panginoon. Pero yung pananampalataya ay yung paghihintay mo sa Kanya is sinasamahan mo ng pananampalataya. So sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So natutunan ko sa devotion natin ngayon na yung paghahantay mo is may makukuha kang kapalit sa Panginoon. At sa second alternative question, how can you practically apply devotion? So, may apply ko sa sarili ko yung devotion natin yun sa pamagitan ng habang naghahantay sa Panginoon is patuloy pa rin tayong sumamba sa Kanya. So, ayun lang po for our today's discussion. Thank you for watching.